po ay muli biniyayaan ng pagkakataon na ating Diyos ay ating masamba corporately. At salamat sa ating Panginoon sa patuloy na sustinan ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng mga bagay, lalo na po ang kanyang salita na siyang umuhubog po sa bawat isa po sa atin. For our last part ng ating pag-aaral sa exposition po ng Book of Jude, muli po nating balikan ang ating verse in verse 24 hanggang verse 25 with this Jude's closing doxology. At manatili po nating tignan ang ating verse as we go and pray. Tayo po ay manalangin. Salamat po muli o Diyos sa oras na ito na itinangin po ninyo para sa panambahan bilang mga tao mo, covenant people, ay kami po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng kapurihan bilang aming Diyos na dapat lahat ay sambahin ka, purihin ka bilang Diyos na makapangyarihan. At sa oras pong ito, hindi po namin nililimos ang tulong ng Banal na Espiritu sa kaliwanagan na pagkakaloob po niya as we study your word, and we ask to bless our understanding, lalo na po sa mga tenga na makikinig po ito, Diyos. At maraming salamat muli at ipagpaumanin niyo po ang mga bagay na aming mga nagawa, even Lord sa aming mga pagkukulang. Salamat po Diyos sa inyong kabutihan at salamat po sa lahat. At utang namin po lahat po sa inyo, Diyos. Kaya muli ay tanggapin po ninyo ang aming kagalakan na mabigyan ka ng papuri at mapaglinturan. Panggalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so sa ating pagtatapos sa Book of Jude, as we introduce again, balikan po natin yung mga nakaraan na ating pag-aaral in the course of this short epistles, maikli na sulat o panulat ni Jude, ay may mga isinulat po niya dito kung saan ay napakahalaga. There are things na importante na dapat nating malaman bilang mga Kristiyano at sa some degree na dapat malaman din para ang ating pagtitiwala at pananampalataya ay medyo, hindi lang medyo umangat, kundi lumawig pa. And some, there are unpleasant things na hindi po maganda na marinig po natin, but still ay maganda para sa atin as bilang mga Kristiyano that there is still a remaining sin in our life. So this is good for us na tayo po ay mabigyan ng isang exhortation para hindi tayo maging magiging aware, no? Kasi ang Kristiyano, bagamat alam na natin na tayo po, nasa atin na po yung pangako na kaligtasan, sometimes ay nagiging unaware po tayo, kaya maaaring nagpapabaya po tayo, no? Maaaring total, nasa akin na lahat, wala nang mangyayari sa akin. Pero may mga responsibilidad po tayo na lumakad. At hindi lamang po yung paglakad bilang Kristiyano, kundi tumaas ang antas ng pagiging Kristiyano po natin. Ito po yung goal o ito po yung purpose ng Diyos to become like His Son, Jesus Christ. Hindi po tayo nananatili na okay na sa akin ang pagiging Kristiyano. It means wala na bang pag-asa o goal na umangat man lang ng pagiging Kristiyano. Ito po yung minsan
pinaniniwalaan ng mga ibang Kristiyano. That's why Jude ay nagbigay po siya ng plea, pakiusap bilang Kristiyano. Of course, yung pananampalataya na saving faith, hindi problema po yun dahil ang Diyos ang nagbigay po sa atin. But yung pananampalataya na meron tayo to continue in our life Christian is Jude plead to us to contend earnestly for the faith. In Jude 3, yung pananampalataya which once given to us ay kailangan po nating ipaglaban po yun. Right? We should fight our faith. Yan po yung plea ni Jude sa atin. And there are also warning about ungodly men who have crept. Pag-aralan din po natin po ito. At ito ay makikita po natin sa loob ng simbahan. Hindi naman natin makikita sa labas yun dahil alam naman natin kung sino po sila. But still, dito sa loob ng simbahan, that there are men, ungodly men, who are crept and noticed dahan-dahan na sisirain ang buhay ng simbahan. Kaya hindi po lingid sa ating kaalaman. And there are many churches naging tawag nito, naging matamlay, malamlam because of that. Dahil sa mga taong ito. It is, akala po natin ay kasama po natin sa pananampalataya, but still, there are some na gustong sirain ang isang simbahan. And also, Jude, ipinapaalala din sa atin that a reminder of God's righteous condemnation in time past. Imagine, humugot pa si Jude ng mga bagay na para lang ipaalala po sa atin that there is condemnation sa kanila. Like yung mga angel sa kabila ng kanilang kinalalagyan ay umalis sa kanilang abud. Of course, nagkaroon ng condemnation para sa kanila. And maybe this is a warning to those also na nagkukunwari. They are pretending na sila po ay mga Kristiyano o pretending na nasa kanila ang banal na espiritu. Right? There are many of that na nag-pretend, right? Na siya ay tunay na Kristiyano, and of course, in the long run, ay ibubuko rin pala siya ng Panginoon. I-expose po siya, no? Ang tao, because of ignorance through the word, ay napapahamak tuloy at na tagito na napapagdiskitahan, okay, na kukunan o something na nakakawawa siya dahil sa ganyan. And so yun po yung mga napag-aralan po natin from Jude chapter 3, Jude chapter 4, and Jude chapter 5 to 7. In Jude chapter 8 verse 16, there is also a description of the depravity of the ungodly dreamers. In Jude 17 to 23, there is also a counsel how to keep from stumbling. Para hindi tayo ma-stumbling, hindi tayo
tawag nito, maging malamig. Hindi tayo, kumbaga sa backsliding. No? Kasi tawag nila dyan, backsliding, yung lamig. So that's why God provides us ng mga resources para ang Kristiyano ay patuloy, di ba? Ganun din po sa ibang bagay, there are resources para magpatuloy. That's why God provide means of graces para hindi tayo ma-stang bigla. Ay ngayon, kung magpabaya po tayo, ganun po talaga ang mangyayari. Di ba? So, dito sa ating text, ay bigla siyang nag-move. Well, ito naman po talaga yung last part, no, about the doxology. Napakaganda ng doxology. At dito natin makikita, anyway, doxology means to an expression. No? Expression po ito, praise to God. Yan po yung ending. Nasa kabila ng first part, that we are called, kept, and loved by God, at ito po yung mangyayari na magkaroon po tayo ng expression of thanksgiving or praise to God. Kaya this kind of doxologies are common sa scripture. No? Kaya marami tayong nakikitang doxologies. So, common lamang po ito. Nangyayari at ginagamit po ito at the end of epistles. Kaya makikita po natin sa bandang huli. Sometimes naman, siguro because of the height of yung mataas na gustong ibigay o papuri sa Diyos, sometimes nilalagay na rin sa gitna. Di pa nga natatapos, dahil sa maybe sa kagalakan, ay inilalagay po ito sa kalagitnaan. Example, Ephesians chapter 3, verse 20-21. Nandun po yun. So, dito, ang format ng doxology ay usually ay merong dalawa na ginagamit. No? Una is to address to the one being praised. Okay? Including reason. The praise being offered. Yun po yun. Una, ay ina-address kung sino yung dapat purihin at yung kadahilanan kung bakit ibinibigay ang pagpuri o praise sa kanya na ibinibigay. At pangalawa, the expression of praise itself. Okay? Yung expression mismo. Kung bakit binanggit po yun. So, dito, in Jude's closing doxology, bakit niya nilagay sa ulito, ay ito yung ating titignan. At ito po yung ating pag-aaralan, kung saan ay this is a high note para sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, mataas na pagkilala o pagtingin kung bakit nabanggit ang mga bagay po ito. And we find this in the closing epistles of Jude. No? It is a very high note. Okay? And with a beautiful expression of faith and hope. Napakaganda ng ating pag-aaralan about this doxology. No? Pinapatungkol po dito yung ating pag-asa na meron po tayo, yung pananampalataya na ito ay dinilig po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-obey to the command. Lahat po yun
ay umusbong ang pananampalataya po niyan. Because of, dahil po sa ating earnestly na ang pananampalataya po natin should be dapat lumago. Kain po yung pag-asa po niya. Okay? And ito po yung magbibigay sa isang Kristiyano para magpatuloy mamuhay with a strong assurance. Di ba kung wala po yung mga bagay na ito, ang Kristiyano talagang bagsak dito, bagsak doon. Toast and fruit. Kaya mga ganyan ang nangyayari sa mga ibang Kristiyano. Why? Because wala, sa kanila, okay na sa kanila yung makarinig ng sermon to cook up ng araw ngayon. Okay na naman siya para lang ma-ignite ng kanyang pananampalataya ulit. Di ba? Pero para sa atin, it is a strong assurance of faith and hope, right? Para sa atin. So, tignan po natin. Okay? Gawin po natin in a moment to carefully examine this kind of doxology or the expression of praise preserved for us in these epistles. Imagine, no? Preserved po ito. Doxology na to. At dito natin makikita sa epistle of Jude. Right? So, una, Jude begins his doxology by describing the person to whom praise is described. Kanino dapat po natin ibigay ang papuri papuri pala. Kanino ba natin ibibigay? Sa pastor na tinitingala po natin, sa mga theology na kilala po natin, sa mga magagaling na mga theologian, kaya nga nagbabagsakan because pinuto na ng Diyos dahil nasa'yo na ang praises. Wala na sa akin. Nasa'yo na lahat. Nasa'yo na nagtitiwala na lahat. Sa'yo na pumupunta lahat. Kaya pag ikay bumagsak, nawala na. Nasaan na sila? Papaano? Nasa'yo napapunta yung praise. Hindi na sa akin. See? Kaya it is a warning. No? Para sa mga known. Okay? Kasi isa pong temptation na the moment na ikaw ay binigyan ng praise, doon na yun, yung ladder. Hanggang sa ikaw ay gustong-gusto mo na. Di ba? Maraming ganyan, mga kapatid. Hindi lang po sa kalagitnaan natin bilang mga Baptist, mga Reformed Baptist, there are many na sila po ay umaangkin sa praises na dapat para sa Panginoon. At malamang talagang ipapagsak sino man na umaagaw sa papuri po ngayon. Okay? So, kanino natin inibigay? Okay? To whom praise is described. Ayon po sa ating text, in verse 24 to 25. Kanino? To him who is able. Kanino? Po sa ating Panginoon. Na merong kakayanan. Hindi sa sinuman na minister, sa sinuman ng mga nagkakampindi. Wala silang kakayanan. Nakakatulong po sila sa atin to build up our faith. Sapat na po yun. Bilang kanilang partisipasyon. Right? Be used by God to build up our faith. Na sana makita nila yung mga bagay na yun.
ginamit ako ng Diyos para tulungan ang mga taong ito, tao ng Diyos, para lumaki ang kanilang pananampalataya. Tapos, dapat yun nila. Dapat yung papuri ay mapunta sa aking tinitingala. Hindi, siya na ngayon ang tinitingala. No? Siya na ngayon ang hinahanap. Okay? Pag sinabing, merong may conference. Ay, walang payo. Puntahan ka agad dahil kilala na yung pangalan, kilala na yung tao. Ano ba purpose mo? Kung ang purpose mo ay mabigyan ng praise sa taong yun, or ang purpose mo is makinabang ka, of course, yung panahon ko yung natin, siyempre, yung purpose ko natin, yung makinabang. If we acknowledge na gagamitin po siya ng Diyos, hindi. Sometimes, hindi, kailangan pumunta ko doon dahil nandun yung aking idol. Nandun yung aking tinitingala as pastor o minister. Right? Kaya nga, dapat doon po tayo nakatingala kung sino man ang merong kakayahan. Kakayahan na ikaw ay hindi mag-stumble to keep you from stumbling. Diba? Yan yung dapat po nating ibigay. Sino yun? Ang ating Panginoon. He cannot make you to make out. No? Ibig sabihin, ang Panginoong Isus, walang nagsasabi na sino mong Kristiyano because of Jesus Christ ay na-stumbling block ako. No? Sa mga Kristiyano, hindi nila words po yun. Sa mga kulto o anuman na religion na may tangan-tangan nila, yun ang naging dahilan. Kaya sila lumalayo because of Jesus. Right? So, dapat sa Kanya po natin i-ascribe ang praises na ito. Okay? Now, in verse 25, okay, basahin ko natin. Verse 25. Sabi po dito, to the only God, our Savior, Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. So, the emphasis, it appears to be on His ability to keep us from stumbling. Ibig lang sabihin stumbling, hindi po ito yung tinatawag na occasional sin. Right? Hindi, ito yung tinatawag na stumble so as to fall away completely. Right? Yung completely, parang 45 degrees tumalikod. No? There are some na talagang tumalikod na po sila. So, with us, no? Siya yung nag-iingat po sa atin. Imagine, for His grace, tumaasa po tayo na biyayaan po tayo ng ganito, na huwag tayong tatalikod. At yan po yung iniiyak po natin hanggat maaari, Lord. Ayaw kong mangyari sa aking puso. No? Na from saving faith, no? Ay umalis po siya kung talagang natanggap niya yung tinatawag na saving faith. So, bakit bumaliktad o tumalikod
ang tinatawag na Kristiyano. Yung binabanggit po dito, yung stumblings about to fall away completely. No? Makikita po natin po yan sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Basahin po natin, medyo malapit lang naman po dito sa Jude. Second Peter chapter 1 verse 10. Ang sabi po dito, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Okay? Dapat makita natin po ito. Diba? Na kung talagang may panawagan sa bawat isa po sa atin, nasa tamang landas po tayo, ginagawa po natin yung mga bagay to confirm our calling and our election o sa pagkapili po sa atin. Okay? Ginagawa po natin yung mga bagay. Diba? Kung wala po ito, there is a big question. Kasi sinisigurado lamang na ang bawat nagpipretend to be a Christian, nasa kanya yung mga quality ng kanyang pagkatawag at pagkapili sa kanya. Diba? Kailangan makita yun. Kailangan lulutang po yun sa bawat Kristiyano. Ang hope na nasa atin po yun. Okay? So, with Jude, he's reassuring us. Kaya sinulat po ito at hindi lamang po sinulat po ito, kundi ito po ay puno ng paalala o warning about those ungodly men who will seek to lead one astray. Minsan kasi, because of ignorance, ang mga Kristiyano naliligaw din. Right? Kasi wala sa kanya yung mga quality bilang mananampalataya, bilang hinira. Wala sa kanya yun. So it means there's something na pagkukulang. It is responsibilidad po natin. Huwag natin sasabihin, hindi, by the lead of the Holy Spirit, okay na po. No? Mayroon kang responsibilidad na hanapin ang bagay pong ito, the qualification, the qualities of being a Christian. Di ba? Kailangan yung quality ng bilang isang Kristiyano ay makita po sa atin. That's why, ipinapakita ni Jude, doon pa lang sa ating first part ng Jude, in chapter 1, ay binabanggit na po doon about God's ability to keep us from stumbling was implied at the very beginning of this epistle. Doon pa lang sa una. Okay? That's why in Jude verse 1, sinasabi doon that we are preserved in Jesus Christ. Okay? Bakit nangyayari po yun? Okay? Sa mga Kristiyano. Why we must heed o kailangan isa puso po natin, itago natin sa puso about the exhortation that Jude was given to us. Si Jude,
na nagbigay po sa atin. Kaya nga, every time the scriptures nagsasabi po doon that remember, always remember. No? In John 17, remember the words spoken before. Lalahanin po natin yung mga bagay na narinig po natin, mga exhortation na dapat po natin alalahanin. Di ba? Kaya napakahalaga po ito. Right? Remember the words spoken before. Isa po yun sa exhortation. And pangalawa, building yourselves up on your most holy faith. Sabi ng Jude chapter 3, verse 20. Ito yung mga ibinigay ni Jude to keep us in falling or stumbling. Diba? Remember the words spoken of. Building your faith, most holy faith. And pangatlo, praying in the Holy Spirit. Again, Jude 20. At pinakamaganda sa lahat, keep yourselves in the love of God. Verse 21. Keep yourselves in the love of God. Mananatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Ano yung dapat natin makita? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi sapat na ibinigay sa iyo ang mga bagay na ito, or there is common graces na tinatanggap po tayo. Yeah. Ano po yun? Ano po yung nagbibigay para manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos? Of course, siya lamang makagagawa nito by giving His Son, Jesus Christ, for you. No, yun po yung dapat natin makita. With that, makikita po natin lahat ang mga bagay na nangyari po sa atin, sa ating kalulus na kalalagayan, sa mga bagay na ginawa po natin which against the law of God. Kaya pag nakita natin po yun, the order is to keep God's love. Di ba? Ganito pala ang kamahalan ng Diyos. No? Alam-alam kay Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa akin, ibinigay si Kristo. Dapat yan ang makita po natin. And dapat yan ang mananatiling rason na tayo, we keep ourselves in the love of God. Okay? So of course, after that, ano ang nangyari? Ibinigay sa iyo nga si Kristo. Yeah? Anong bunga po nito? Of course, the mercy of God is running. Nananatili po yan habang nandito po tayo, habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng makasalanang mundong ito. Nakikita po natin yung mercy ng Diyos sa buhay po natin. That's why we are looking for the mercy of our Lord Jesus Christ and to eternal life. Yun po yung pupuntahan po natin. No? Imagine, ikaw na kinasiyan ng Diyos, tinawag ka. We keep you and to serve you. Kasama pa yung mercy ng Diyos. Saan pa tayo? Yung hapag ng Diyos. Right? Na paglabas mo sa pintuan ng iyong bahay, nandun ang hapag ng Diyos.
Hindi katulad ng araw na wala ka pa kay Kristo, yung wrath of God is with you. Ha? Okay? So again, mga kapatid, tandaan po natin, if we continue in faith, ibig sabihin, yung pananampalataya na meron tayo, with this, ito yung ating pilit na pinalalago, pananampalataya na meron po pa dun sa saving faith. Sabi na yan, bigay na Diyos sa iyo yan. Pero we have a faith na dapat po natin palaguin through the Word of God, through the preaching of the Word, through exhortation, something na magpapalago ng ating pananampalataya. Ito po yung magbibigay po sa atin ng assurance that God is able to keep you. Right? Siya ang mag-iingat para sa atin. Now, makikita po natin yung ability ng Diyos in order to keep us from anything, from falling. And ito po ay stress ni Paul in Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Ating buksan panandali ang Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Ephesians. Okay? Sabi po dito, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Dito mas inelaborate ni Paul. And all things, while si Jude we are keep in stumbling. Kapag kasama po yun. Kasi pinag-uusapan po dito, stumbling from falling away. So, halos parehas ang ipinapakita ng verse na ito. Jude and the Ephesians. Right? So, ano ang dahilan? Bakit sinabi po ito? Why? Because it is to present us faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Mga kapatid, walang katapusan na kagalakan na meron sa Kristiyano with this kind of belief. Di ba? Kaya kung titignan po natin, ang Kristiyano talaga hindi, kasi minsan ang feeling ng mga Kristiyano ay talagang parang dinidegrade nila ang pagiging Kristiyano because of things na hindi nila napagtagumpayan. Di ba? Pero hindi, kung titignan po natin, we can put our head straight. Di ba? Hindi, isang ibang Kristiyano, parang, alam niyo ba yung pinalong manok, ulo ng manok? Pag pinalong yan siya. Kaya naka-straight ahead po tayo. Kasi iba ang Kristiyano. Kung titignan po natin, before the Scripture, kung ano ang identity ng Kristiyano. Diba? Sabihin po yun ang ninanais ng ating Panginoon to present us faultless. Walang kalikuan, walang kamalian, walang makikita.
Eh? Kaya ito yung bunga na dapat makita po natin, that God, with His ability to produce the ultimate goal of redemption. Yan po yung bunga. Kaya ka niligtas. Hindi yung na-redeem ka na iba pa yung bunga. Nasa iyo na nga yung sinasabi mong naligtas ka, but still, walang naging magandang bunga. It produced nothing. Kaya dapat makita po natin, ano talaga ang naging bunga ng aking redemption. Okay? Yung pagka-redeem sa iyo is the ability to produce ng goal ng redemption mo. Alam niyo mga kapatid, maraming biyaya ng ating kaligtasan. Hindi lamang yung pumunta ka na sa langit. Yun naman talaga yung pinaka-importante. No? Pero beyond that, marami pa na hindi lang natin alam. Yeah? Kasi ang pagkalam ng ibang tao o Kristiyano, ang pagkalam lang, ligtas na ako sa punta na ako sa impyerno, pumunta na ako sa langit, di ba? Yun lang ang nakatanim. Pero beyond that, hindi na lang na marami palang blessings ng salvation. Marami palang pagpapala na nakapaloob para sa ating kaligtasan. Ay? Kasi ang goal sa atin ng Diyos o ng ating Panginoon is to present us before God faultless. Yun po yung goal o yun yung tinitignan ko ng ating Panginoon. Kaya nga in Ephesians chapter 5 verse 27 again, Paul express, no? Ang sabi po doon, that not having faultless or spot of faultless or wrinkle or any such thing, holy and without blemish. Diba? Ito yung purpose at ninanais ng Diyos para sa ating bilang mga Kristiyano. Napakalaga po ito because, makaharap po tayo sa presensya ng Diyos. Diba? We are to be permitted in the presence of God's glory. There is an exceeding joy para sa atin. Ibig na sabihin, there is no doubt. Kahit parang dito ay makita na po natin, maranasan na po natin yung sinasabi dito na exceeding joy. Diba? Hindi yung sabihin, sana dumating na tayo, huwag naman. Huwag naman. Bakit? Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako nakapanglingkod. Hindi ko pa nabibitawan yung mga hidden sin ko. Kumontra ka agad. No? Hindi. Kung talagang nasa iyo ang exceeding joy, it means without a doubt. Okay? Na ibig yung sabihin, this is the condition of those who are blessed. Ito dapat ang magiging condition mo bilang tinatawag na blessed. Those exceeding joy. Di ba? Have you sometimes experienced this exceeding joy? Of course, yes. Diba? Na magugulat ka na na tamis-tamis ng smile mo na kahit nag-iisa ka ay merong something na joy in your lips. Diba? Bakit kaya? Kasi naiisip mo yung mga bagay na yun. Kasi sometimes lumalabas ko yun in any condition sa buhay mo, di ba? Sabi mo, happy ako, I have nothing ng mga bagay na ito, pero dumating sumagi sa isip mo at nagbigay sa iyo ng exceeding joy dahil meron ka nito, di ba? Kaya yun minsan, nagugulat po tayo. At yun ang maaring work
ng Holy Spirit na nag-indwell po sa atin to give that exceeding joy. Kaya dapat dito pa lang ay maranasan mo na po yun. At yun ang condition na meron tayo dapat. Right? Kaya we don't discount. Huwag nating i-discount yung kagalakan kung saan God give us an experience those things. No, kung saan nararanasan lamang po ito sa isang tinubos. So, yung mga tao na nakakaranas ng exceeding joy because of their wealth, ano lang yun, temporal lang yun. After their wealth, wala na po yun. But to us, until the end, ay maranasan po natin po yun. So, through His divine providence, okay, God will bring His scheme of redemption to pass. Okay? Yung providensya ng Diyos ay patuloy na ipaparanas sa iyo yung bunga ng iyong pagliligtas, pagkakaligtas. Kaya again, Romans 8:28 hanggang 30. Kabisabi na yung verses na yan. Diba? Kaya pag nakaranas po tayo, no? Ito kagad. No? Romans 8:28. Ganun ang Kristiyano. Okay? May kagalakan po siya. At itinuturing niya lahat na this good. Bakit nangyayari? Okay? So, in our text, ay binanggit po doon, to God. Who is our God? So, our Savior. Okay? Biglang sabihin, itong punto na ito, Jude is pointing about the ascribe to praise to God. Kaya tinuturuan pa tayo ni Jude na dapat ang pagsamba at pagpuri ay sa Diyos, hindi kanino man. Yes, sometimes kasi nakakalimot na tayo because we believe that man has a capability to teach. Kaya napupunta yung paningin po natin doon sa taong yun. Kwida ka naman dahil habang pinupuri ang taong yun sa temptation para sa kanya, para ariin din yun. And wala pong makakaligtas po dyan. Kaya dapat sa umpisa pa lang, no, hindi dapat para sa akin po yan. To Him who is able, dapat mo ibigay ang papuri po yan. No? Dapat sa Kanya, ascribe po natin yung papuri sa Kanya. Right? So, it means to God, this praise may be a summary description what was stated in verse 24. Balikan ulit natin ang verse 24. Kasi dalawang text lang naman ito eh. No? Para at least mahalukay po natin. Kasi alam naman po tayo, verse to verse po tayo na nag-expose. Ano sabi po doon? 24. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Okay? That the God who is able to keep us from stumbling and present us faultless is truly our Savior. Yung ginawa ng ating Panginoon enough. Wala makakagawa po no? Only Christ that can bring us faultless to God. Okay? Who alone is wise
Okay? Bakit twice? Of course, nasa kanya lahat ng wisdom. Kanya lahat ng wisdom. Kaya kasama po dito, upon His wisdom, the ability to keep us again from anything stumbling and present us faultless. Okay? So again, a summary and the description of God ay makikita po natin yung verse 24. Patuloy tayo sa verse 24. Sa kanya dapat. So, having described God, Jude proceed to offer his praise, a feature noted in the Ephesians love ay merong mga bagay na dapat po natin makita. Una, right? In Jude, verse 1, yung description ng kanyang mambabasa. Ano yung description ng kanyang mambabasa sa inyo? You are called, you are kept, and loved by God. Yan ang ating description. Right? In verse 2, yung kanyang panalangin. His prayer that the mercy and peace and love be multiplied. Imagine, hindi pa sapat, kundi nanalangin pa siya na lalong umusbong, lumawig pa ang kapayapaan at kahabagan ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Yun po yung panalangin ni Jude. Bagamat ito ay bati, pero panalangin pa rin sa kanya para sa atin. Kaya dito makikita po natin pangalawa, in verse 25, the praise ascribed to God. Sabi po dito, glory and majesty. Glory comes from the word doxa or doxa. Ano ibig sabihin po nito? It is used to suggest dignity and honor. Yun yung ibig sabihin ng glory. About the majesty comes from the word, Greek word megaloson. Megaloson. O megalasonic, meaning greatness. So, ibig lang sabihin, these terms are closely related in concept, suggesting that it is worthy of all praise and worship. Dapat meron tayo dito. Right? Maraming mga Kristiyano, maraming mga nangangaral na wala po dito. Gusto nila, control nila ang Diyos. Gusto nila, nauutusan nila ang Diyos. Gusto nila, sila ang may control ng Diyos. Wala silang pagtangan sa Diyos. Not owing God. Wala silang utang na loob. Okay? Mga lapas tangan. Okay? You know, it means, ipinapakita lang ni Jude that as a Christian, we seek and give all the glory and majesty to God. Right? Dapat sa Kanya lamang. The word dominion and power. Ito kasi yung kanyang identity, no? Dominion and authority. Dominion is from Kratos, word Kratos. It means might, power, strength. Power is from exousia. It refers to authority, jurisdiction, liberty, power, right, and strength. That's why Jude wants to demonstrate and recognize that God, who rightly deserves
and exercise authority over all. Dapat ibigay natin lahat sa Kanya. Ba? So, may iwasan po dito. Kasi sometimes, yung glory, napupunta na sa kanila. Kaya maraming nangyayari na hindi natin inaasahan in the circle of Christianism. Maraming magpapaya. Maraming mga known historian o theologian na nangyayari dahil nagpabaya po sila. Nakalimutan po nila. Ha? Okay? So, both now and forever, Jude's fervent prayer is that dominion and power and glory, majesty remains God's. Not just for the present time, but for eternity. Yan ang gustong ipakita ni Jude. At yan ang panalangin po niya na dapat makita po natin. Hindi sa atin. Na dapat naka-address lamang sa Diyos. Hindi sa atin. Huwag nating asamin o sariliin ang mga bagay na ito. Hindi ibabagsak ka ng Diyos. Okay? Right, in our conclusion, the word Amen. 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 Right? Ang ibig sabihin ito, so be it. Okay? So, it means Jude and this doxology and this epistle itself, sabi ni Jude, and so it will be. Dapat mangyari. Despite, sa kabila ng maraming effort, maraming pagbabalak. Okay? Sa kabila ng maraming pagbabalak na baliktarin ang biyaya ng Diyos o yung grace ng Diyos in any licentiousness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Marami po nito. Okay? Nagkalat nito. At guro po, at malalaking guro po pa ito. Despite, sa kabila ng marami, ay ang panalangin ni Paul. Ito yung ending. It will be na sana. Okay? Why? Because God will bring into judgment those who are ungodly. Kasama na po sila dito. But God will preserve in Jesus Christ all who remain faithful to Him. Sino mga ito? Okay. Ito yung patuloy na ginagawa po sa atin. God will keep them from stumbling. God will present them faultless before His presence with exceeding joy, and to Him will be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Okay? Ngayon, mga kapatid, for us to enjoy the blessedness and promise, the faithful for us, para sa atin, para ma-enjoy mo ang blessedness, promises, okay, the faithful, we must heed God's call. Again, inulit na naman.
na aming panawagan ni Paul to remember the words spoken before, to build ourselves up on our most holy faith, to pray in the Holy Spirit, to keep ourselves in the love of God, to look for the mercy of our Lord Jesus, and to eternal life. Of course, hanggang doon na lang ba yun? Of course, we as a Christian, we have to extend our compassion to those, and we have to make effort to those who are in danger. Alam naman po natin na nasa danger ang mga tao nito. We have to extend our compassion to them. For our closing, mga kapatid, magkakatuon lamang po ito if it will be true that we heeded the exhortation to contend earnestly for the faith which once for all delivered to the saints. Tayo po. Kami po, Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa biyaya ng salita na mensahe na saan ay pinatin mo po sa amin. Salamat po sa mga narinig po namin regarding po sa mga bagay na kung saan ay ipinagkaloob po ninyo to those who are faithfully remain in the faith, sa mga kapatid na kapwa namin mga napalataya, kapwa namin mga Kristiyano, mga tapat ng mga Kristiyano. And all these promises ay para sa kanila. Pero Diyos, salamat po sa biyaya ng salita na aming napakinggan sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sana ay patuloy na ipaglaban po namin ang pananampalataya. Salamat po muli. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.